ano po ang pwedeng gawin sa kapitbahay na ginawa kaming reference o ginamit na ang contact number namin sa pangungutang sa mga lending company na hindi namin alam o walang permiso. Ayan na naman, eto na naman tayo sa pangungutang. Ay! Unang-una sa Oo. lahat, i-inform mo yung lending company na naniningil na ikaw walang permiso na gamitin ang iyong contact number at ang inyong walang permiso na kayo ay gamiting reference mula dito sa taong ito na nangutang sa kanila para alam naman nila at sila na mismo ang kumontak doon sa taong nangutang na magbigay ng panibagong reference o kaya guarantor itong mga Mm. ganito, attorney, ba? Yes, so pero ano siguro, also at the same time, siguro kung nagamit na before, wag na lang din kayo matakot kasi hindi naman po kayo puwedeng habulin noong lending company kung sakaling hindi po makapagbayad yung inyong kapitbahay. So, wala kayong pananagutan dahil wala kayong kinalaman at wala naman kayong relasyon doon sa kapitbahay niyo other than kapitbahay niyo sila. So, hindi rin po 'yan magbibigay ng karapatan doon sa lending company na singilin kayo kung hindi makapagbayad yung inyong kapitbahay. Pero syempre para mahirap man kasi Attorney J, mahirap kaaway yung kapitbahay, no Attorney J. Pero yun nga, Oo sa nga. halip Oo, siguro, pero before you confront oo. your neighbor, kagaya ng sinabi ni Attorney J, puntahan na po muna yung lending company at sabihin na hindi mo alam, you're not aware na ginamit ka as reference or binigay ang contact number mo as reference doon sa sa pangungutang ng inyong kapitbahay. Oo, o kaya kung aggrieved talaga kung itong ating question sender, violation ito ng Data Privacy Act kasi binigay ang iyong personal details. So, pwede mo nga itong ireklamo under violation ng data privacy. Di ba, Attorney M? Yes.